Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin kung sakali ang Supreme Court magdesisyon na unconstitutional o illegal ang pag-transfer ng PhilHealth funds papunta sa National Treasury. Handa ba ang Administrasyong Marcos na ibalik ang pondong ito sa PhilHealth? Okay, so makikita na natin, kahit hindi ka abogado, kung sinusubaybayan mo yung oral arguments sa line of questioning ng mga mahistrado, mayroon ng puruhan, talunan na ang Administrasyong Marcos sa kasong ito. Yun nga post ng Inquirer na nakita ko is game over. Malapit nang matapos, kung sa chess pa, checkmate na. Malapit na. Ito, yung kasagutan sa tanong kung ibabalik ba ng Administrasyong Marcos ang 60 billion. Ito na, mayroon ng sagot ang palasyo. I don't know how reliable ito kasi ang nagsalita lang ang bagong salta na Palace Press Officer. Baka opinion lang niya nito. Ito, headlines, Philippine Star, Palace to restore PhilHealth subsidy if told by Supreme Court. Ibabalik daw kung may pera pa. So, Alexis Romero, Philippine Star, February 28, 2025. Okay. Malacanang yesterday expressed readiness to comply with whatever ruling the Supreme Court would issue on the zero subsidy this year for PhilHealth, including the possible restoration of the funding originally allocated to PhilHealth. Sabi ni si Claire Castro. Okay. Tinanong, asked to react to Lechon's petition. Presidential Communications Undersecretary Claire Castro said lawmakers have the reasons for removing the PhilHealth subsidy. Ito na yung statement niya. Let us listen first to the decision to be issued by the Supreme Court. If the Supreme Court rules that the subsidy from the government should be restored, we would do that and we would comply with whatever the Supreme Court says. Yan po ang pahayag ng press officer. Kailan kung minsan sinasabi niya na opinion lang daw niya yung mga sinasabi niya. So ano ito? Ito ba talaga ang official stand ng Administrasyong Marcos, lalo na ang Department of Finance na isusole? O baka sagot lang iyon ng press officer? Hindi, nakakalito na kung minsan kasi ang mga sagot ng press officer paiba-iba, nakakalito, hindi mo maasahan. Kagaya kahit Executive Order 74 nga lang, hindi niya alam. Instead na total ban on Pogo ang isagot niya, wala, SIM card. So, alanganin ako kung totoong isasauli. Kung ang magsalita si Finance Secretary Ralph Recto o kaya si Executive Secretary Lucas Bersamin o kaya ang Pangulo mismo. Yan. Kung sila ang magsabi na ibabalik nila ang punto ng PhilHealth kung ito ang desisyon ng Supreme Court, ayos na tayo dyan. I'm sorry kay Attorney Claire Castro, alanganin ako kasi nga ulitin ko, baka opinion lang niya ito.
Okay. So, i-review lang natin ang nangyari. Sa National Expenditure Program na isinabit sa Kongreso for 2025, ang Executive Department naglagay ng 74 billion subsidy for PhilHealth. So, malaki. So, pagdating sa Kamara, binawasan nila. I'm not sure kung parang 40 billion. So, binawasan from 74 billion, ginawang 40 billion. Pagdating sa Senado, binago rin nila, ginawang 50 billion. Okay? So, meron. Problema, pagdating sa BICAM, totally, inalis nila, naging zero. Bakit daw naging zero? Kasi nga, malaki daw ang reserve fund ng PhilHealth. May ilang billion pa. 600 billion daw ang unused funds ng PhilHealth. Kaya, wag na. So, yung allocation sana ng PhilHealth, yun, dinala sa DPWH para sa proyekto ng mga kongresista. Mabuti na lang at mabilis. Pasalamatan natin si Senator Coco Pimentel, Bayan Muna, Dr. Tony Leachon, dinulog sa Korte Suprema. Sinampa ng kaso. Sa dalawang oral arguments, may puruhan na. Magpasalamat tayo kay Associate Justice Amy Lazaro Javier. Ang ganda yung... Kaya, mayroon pa tayo talagang pag-asa. Basta nandyan pa ang mga maestrado natin sa Supreme Court. Itong mga kasong naisampa sa PBBM admin, malaking pag-asa mananalo ang taong bayan dahil may maaasahan tayo na mga maestrado sa Supreme Court. Matatalino na, may puso pa. So, salamat sa Supreme Court. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating vlogs. Nakakatulong po kayo sa Tribong Talandig sa Bukidnon dahil ang income ng channel na ito, binibili natin ng yero at pako, binibigay sa Tribong Talandig para ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay o kaya makapagpatayo sila ng bagong bahay. Namimigay din tayo ng solar lights dahil napakadilim ang mga tahanan nila pagdating ng gabi. So, panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa inyong panonood, lalo na ang hindi nyo pag-skip ng ads. Muna ni ang solar nga ipanghatag katong walay suga. Amo na ning nakuha kuha ni tanan. 20 ni tanan ka solar. Ano? Ihatag sa mga tao nga lisod ang ilang pagpuyo kadtong ngit-ngit kayo sila og gabi. Padulong na ni sa mong balay. So karon pag-abot sa mong balay, amo na ni siyang bulad sa adlaw para nga hayag na gyud tong mga taong nga walay suga, amo sila karong hatagan ani. So hapit na gyud mo abot sa among balay. Solar. Abot na gid manoy. Ang solar. Dire butang. Oh, diyan na sa balay. So diri ra na sari kuan sari butang kay ato nang ibulad. Oo. Ibulad na nato. So, amo nang giabrihan ang solar. So mauna ni siya. So napulo ning din ani kanang isa ka karton, napulo gihapon. So amo ni siyang ibulad sa adlaw para nga hayag gyud kaayo. So, karon amo na gyud gipakita sa adlaw.
ang solar. So salamat gyud sa nag-sponsor ani nga naghatag sa solar sa mga tao nga nagkalisod nga walay suga. So karon ihurot gyud din namo og bulad. Salamat kaayo.